Magandang umaga po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Doc Mendeng Ramos. Narito po ang ita-topic natin ngayong araw na itong herbal, ang gulay na malunggay. Ito po ang gulay na malunggay o tinatawag na kalunggay. Moringa oleifera, ang tinatawag na malunggay. Ang medicinal value po nito, ang malunggay ay napakaraming medicinal value, vitamins na makukuha, kagaya ng vitamin A, vitamin B, vitamin C, rich with iron and calcium. Ito po ang malunggay. Magagamit po ang malunggay sa ating mga karamdaman, especially po doon sa may mga mumps o tinatawag nating bayuko or beke, mumps, beke, or bayuko, yung tumutubo dito sa may leeg, sa parte ng leeg, ang tinatawag na mumps. Ang gagawin, ang procedure po nito ay kukuha kayo ng mga dahon ng malunggay. Itong mga dahon mismo ang kukunin and didikdikin po ang malunggay. Didikdikin po ang dahon ng malunggay and then pag nadikdik na, lagyan po ng konting tubig. And then dikdikin, pigain. Pigain po yung dinikdik na dahon ng malunggay, kukunin nyo po yung katas ng malunggay. Yung katas nitong dahon ng malunggay ang kukunin. And then haluan po ng powder o pulbo. Yung powder po or pulbo ang ihahalo natin dito po sa dinikdik o katas ng dahon ng malunggay. Haluan po natin ng powder para maging sticky or lumapot. Lumapot yung katas ng malunggay, haluan ng pulbo. And then, iyon na po ang ipupunas sa mumps o sa beke o tinatawag na bayuko. Or hindi lang po, at pati ho sa mga infection, liba may sugat kayo sa labas ng inyong balat, sa paa, sa kamay o sa parte ng katawan na may sugat at namula or tinawag na infection. Yung katas ng malunggay na may halong pulbo, medyo sticky na siya, pwede ho iyong ipunas doon mismo sa infected part ng inyong balat, yung namumula dahil sa sugat o kaya tinatawag na may pigsa or boils. Pwede pong ipunas yung katas mismo ng malunggay. And then yung mga bata po ngayon, mahirap nating pakainin ng mga gulay, hindi ba? Kasi sanay na sila sa mga frozen foods, kagaya ng yung mga madali ang kinakain, kagaya ng mga masasarap, hotdog, fried chicken, mga hamburger, mahirap na natin pakainin ng gulay. Dapat papakain natin sila ng malunggay, ng gulay. Kukuha kayo ng mga 50 dahon ng malunggay. 50 dahon lang, like this. Ito po ang dahon ng malunggay, Mga 50 dahon lang ng malunggay, ihahalo natin sa sinaing. Ihahalo natin sa sinaing rich with iron, calcium, vitamins, ang makukuha ng bata pag kumain ng kanin na may halong dahon ng malunggay. Ito po ang dahon ng malunggay, napakabisa, and then marami pong benepisyong makukuha, especially sa mga anemic, sa anemia, mababa ang dugo. Palagi lang kumain ng dahon ng malunggay or igulay ang dahon ng malunggay. So ito po ang natin ngayon. Ang ating topic, ang dahon ng malunggay o moringa oleifera, malunggay o kalunggay na tinatawag dito sa Bicol. And then yung balat nito, yung sa puno mismo, yung balat, kukuskusin natin, i-crush natin yung yung skin nung puno, sa puno mismo yung skin, kukuskusin niyo ng kutsilyo, linisan, at yung makukuhang yung crush skin ng malunggay, pwede hong itapal yon dun sa mismong nakagat ng aso. Para pang alternative na hindi kumalat yung rabies ng aso. Kung nakagat ng aso, gasan yung nasabunin yung nakagatan and then kumuha ng kukuskusin yung crush ng skin ng malunggay, directly apply on the spot by 10 by a dog. And then kung malapit sa ospital, itakbo pa rin sa ospital para maturukan ng anti-tetano and anti-rabies. Para hindi kumalat. Pwede po ito sa nakagat ng aso. Yung balat ng malunggay, kukuskusin mo, yung puno mismo kukuskusin, and then
directly apply on the spot by 10 by a dog. Iyan po ang kagandahan ng malunggay.